Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong balita na ito pong si US Secretary of State na si Mark Rubio. Alam naman po natin na sa Maynila po, nasa Pilipinas. At dito po ay mismo nagpahayag po siya at binanata niya po ang ICC dito po sa Pilipinas, sa ating bansa, na kung saan po ang Pilipinas ngayon at ang tinatawag na presidente ng kanyang ate na bangag di umano ay nagpapakatuta yata sa ICC. Pero po ang US Secretary of State ay binabatikos at binabanata naman po ang ICC. Nakita nyo po, hindi po ba nakakahiya sa ating bansa yan? Yung mismong presidente natin ay mukhang tuta o ginagamit ang ICC, samantalang ang Amerika isinusuka ang ICC. Pero sunod-sunuran po tayo sa Amerika. Hindi po ba? Ito po mga kababayan, mag-umpisa na po tayo. Pakinggan po natin itong balita at panuorin at komentuhan po natin. Kung tatagalugin daw po, kung ililiwas sa Tagalog ang kanya mga sinabi, Ano sabi? may tinawag siyang bobo at walang silbi. Na? Oh. Habang siya nasa Pilipinas, Matindi yan. Oo. meron pa siyang dinagdag Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan Oh. ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. Nako po. Masakit ka magsalita, Ginoong Mark Rubio. Pag Tinagalog. Pag Tinagalog, ay gusto mo ba marinig sa Ingles? At saka gusto kong Oh. alamin kung sino tinutukoy niya. Dahil dito sa Pilipinas, Oho. maraming ganyan ngayon na nagpapalitan ng kung sino yung bobo, kung sino yung, di ba? May mga pinagkasabihan silang Oo. pasakit din pala magsalita itong si Ginoong Mark Rubio. At pagka- sinabi niya ito, Nelson Oo. habang siya nasa Pilipinas, sa harapan ng mga mamamahayag ng Pilipino. Di ba nakipag-usap siya kay Pangulo? Oo, kay Pangulo. Hindi naman siya yung sinasabihan. Hindi. Baka- Maraming PS yun, bakit ka makalabas dyan? Ay, pero habang siya narito at kaharap po mga mamamahayag, may sinabihan po. Ibig sabihin press con ito. may- Press con. Talagang Ito nakuna ng video yan. makukuran. Ayun tayo. Gusto po, parinig ko sa'yo. Sige. Ito po, pakinggan niyong mabuti ang sinabi po ni US Secretary of State Mark Rubio. Mark? Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future, and we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Thanks. Yun. Oo nga, no? Lunatics and crazy. Oo. Nelson, no? Ang sabi niya sa ICC, sa press conference dito sa Maynila, ito daw pong ICC ay stupid organization Oo. run by lunatics and crazies. Kita mo na? Mga baliw, ibig sabihin Mga baliw at nagpapatakbo ng ICC. mga buwang. Kung ililipat po natin sa Tagalog. Ba't tayo nagpadala ng Pilipino doon para doon litisin? Mga buwang pala yung naglilitis doon. Baka anong gawing hatol doon? Buwang din yung Baka ang gawing nagpadala. hatol doon, kurutin hanggang sa... Nako. Oh? Yan ang sabi Ang niyo. tindi, oh. Tinawag nitong bobo at walang silbi na organisasyon ng ICC na pinamumunuan daw po ng mga taong buwang at baliw. At sinabi niya na walang jurisdiction daw po ang ICC sa mga Amerikano dahil hindi sumali ang Estados Unidos sa Rome Statute na ito. Di ba? At sa kabila, anya nito, iginigiit pa rin umano ng hukuman na may kapangyarihan itong usigi ng mga sundalo, opisyal at Pangulo ng Estados Unidos. Nagbabala po si US Secretary of State Mark Rubio na mananagot ang ICC dahil sa patuloy nitong pagbabaliwala sa mga paulit-ulit na pagtutol ng Amerika.
at sinabayan ang mga pahayag ni Rubio ng paghihigpit ng Washington sa hukuman sa pamamagitan daw po ng restriction sa visa, travel ban at mga sanctions laban sa mga tauhan po ng ICC at mga grupong kaugnay nito. Una na pong sinabi ni Rubio na nagsisikap ang Washington na buwagin ang ICC, isang hakbang na may malaking kahulugan sa Pilipinas matapos pong arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita niyo po mga tambay, buang mga kababayan, mga buang at crazy na hukuman mga kababayan. At talagang patama po ito sa ating bansa. Kung crazy court po yon, mga buang, bakit po nagpadala ng dating Pangulo ay pinadala doon? Ibig sabihin, may diferensya rin po ang Pangulo natin. At napakatindi po, mga kababayan, hindi po sila kasapi. Hindi sila miyembro ng ICC. Pero tayo, hindi tayo miyembro ng ICC. Hindi tayo miyembro ng ICC dahil po niwakasan na po yan ni dating Pangulong Duterte. Hindi na po tayo sumapi dyan dahil nga buang crazy organisasyon yung ICC. Hindi po ba? Kaya nga po yung Rome of Statutes natin, mga kababayan, yung Rome of Statutes nila hindi nasusunod. Hindi po ba? At yung sovereignty natin, pinamigay natin sa mga crazy at buang. Dahil nagkaroon po yata tayo ng Pangulo na buang at bangag di umano. Isa pong isampal ito. Sa bagay, hindi naman po intindihin na ng Malacanang yan eh. Dahil po lulong na lulong. Lulong na lulong sa kapangyarihan, sa pera, at sa bisyo di umano. Nakita nyo naman natin bansa. Saan tayo dinala? Politika, ICC, at malawakang korupsyon. Yan po ang achievement na ibinigay sa atin. Kaya lang timing ba ito? Magsoso na. Ito pong tinatawag na kanyang ate na bangag. Tapos merong isang US State Secretary pupunta ng ating bansa. Tapos dito ka mismo magpapahayag sa bansa natin. At kukundinahin mo ang ICC. Kukundinahin mo ang ICC sa harap ng mga local media natin. Na ang ICC na pinagtitiwalaan ngayon ng bansang Pilipinas sa pangunguna ng Pangulo na tinatawag na kanyang ate na bangag. Tiwalang-tiwala sa ICC, yung korte na yon. Kaya nga binastos ang ating judicial. Hindi na po sa ating bansa nilitis ang dating Pangulo. Dinala doon sa mga crazy, mga siraulo na organisasyon na tinatawag ni Marco Rubio, yang ICC. Mga siraulo raw po. Sa bagay, yung kanilang head prosecutor doon na si Karim Khan, hindi po ba may kaso nililitis sa pamumulestya ng babae, si Karim Khan? Nakita nyo po yun? Pero human rights yun. Pero pagdating po nung kanila po mga prosecutor na sasangkot sa human rights, kababaihan pa. Hindi po ba mga siraulo nga? Kaya nakakalungkot, Nakakalungkot yung pinaghirapan po ng dating Pangulo, mga kababayan, na mawala na tayo sa mga crazy at siraulo na organisasyon, ay meron pong Pangulo na lumabas sa ating bansa na ang mga siraulo na organisasyon ay tinatangkilik at bilib na bilib pa at nagpapadala pa ron ng mga Pilipino. Ibang klase, no? Yan naman po mga kababayan. Yan naman po ay may karma. May karma naman po yan. Lahat po ng ginagawa po ngayon ng nakaupo. Mga kababayan, dinala tayo sa ganyang sistema na paglilingkod. Ang ginawa po sa atin ay puro pamumulitika at ginamit pa ang ICC at nagkapera pa yata at nagkamal ng isang damukal na pera ang ICC sa ating bansa. Hindi kaya isang damukal yata naging pera nila sa ating bansa? Hindi kaya?
Kaya nga po, baon na baon tayo sa utang na wala po tayong nahita. Dahil po dito sa sistema na ito. Kaya yung sinasabi po ni Marco Rubio, direct to the point yun. Ngayon, kung talagang ikaw ay tuta ng kano, malalaman po yan, susuportahan kaya? Susuportahan kaya ng Pangulo na tinatawag na kanyang ate na bangag? Samantalang marami pa silang planong ipadala riyan? Hindi ba nakalinya dyan? Nakalinya na dyan ang ipadadala nila. Tinutugis nga nila, ipadadala nila dyan si Bato. Di po ba? Saka yung mga kasama raw ni Bato na mga general ng mga panahon na yun. At naririnig po natin na pati po si Senator Bongo ay pilit din po nila idinadawit dyan para mapadala rin yata sa ICC. Tapos meron po isang Marco Rubio na sasabihin po sa harap ng mga Pilipino, sa milyong-milyong Pilipino, na yung pinagdadalan po ng tinatawag na bangag na kanya ate na Pangulo ay crazy court, mga siraulong organisasyon. Di ibig sabihin, sampal sa mukha ito. Uulitin po natin, sampal po sa pagmumuka, mga kabayan, na crazy rin pala ang Pangulo dahil tinatawag din po yan na bangag na kanyang ate at weak leader ng mga weak leader si dating Pangulo po ang nagsabi niyan. Hindi po ba? At ganun din po ang Vice President na talagang hindi marunong maging presidente yan. Dahil po, kitang-kita naman, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi po ba? Pang sariling interes. Lalo po ngayon, napakatindi po ng politika sa atin. Kaya nga po naglalakihan ang budget nila Di ba? Di hamak na napakalaki na ginagawa nilang budget dahil po sa politika at korupsyon. Hindi pa nila napapabagsak ang Vice President at ang pamilya Duterte. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang US Secretary of State ng Amerika. Pinahiya ang Pilipinas dahil tiwalang-tiwala po ang Pilipinas sa pangunguna po ng tinatawag na kanyang ate na bangag. Bilib na bilib po sa ICC. Pero ang Amerika, direct to the point. Yung kinabibiliban po ng tinatawag na bangag na kanyang ate ay mga buwang at mga sira at crazy. Crazy, mga siraulo na mga organisasyon. Yan po ang hinahangaan ngayon ng tinatawag na bangag na presidente. Maraming salamat po mga kabayan at intayin na lang po natin. Mabilis lang naman po ang panahon at ang panahon po ay lumilipas. At syempre po, pag nawala na po sa kapangyarihan ng mga taong yan, mag-uumpisa na po ang karma nila. Hindi po ba? At syempre ang inaasahan natin sa lalong mabilis yung sinasabi po ng Secretary of State ng Amerika na si Rubio, na talaga pong puspusan po nilang ginagawa na mabuwag na ang ICC. At yan naman po ang ating dalangin at dasal na sana po sa lalong mabilis ay mangyari na po yan. Dahil pag nangyari na po yan, tapos na po ang boxing, makakauwi na po ang dating Pangulo. Sampal po sa mukha yan ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Maraming salamat po mga kabayan at tiis-tiis lang po tayo at ingat-ingat po kayo. Thank you po sa mga nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating pong mga subscribers at sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milay, Felipe Shapno, kay Mika Legaspi, Ma'am Elvis Sermani from North Miami, Florida, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Benagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat at ingat-ingat po sa inyo po mga paggawa. Muli po, tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!